Bagamat ipinagbabawal ng batas, talamak pa rin sa Pilipinas ang vote buying tuwing eleksyon. Ang ilang kandidato nga gumagamit pa ng sistemang networking para sa organisadong pagbili ng boto. Balitang hatid ni Marisol Abdurrahman. Sabik na sa papalapit na eleksyon 2013 si Josie, di niya tunay na pangalan. Pagkakataon daw kasi ito para kumita siya mula sa mga kandidato. Nung una, magkano natanggap mo? Itong sumunod na eleksyon? Magkano? 2,000 plus. 2,000 plus. Si Aling Ana, di rin niya totoong pangalan, hindi raw palalampansin ang pagkakataong makauwi sa probinsya para makaboto sa eleksyon. May sumasagot pa nga raw ng kanyang pamasahe kapalit ng kanyang boto. Kapabati ni na Aling Ana at Josie na labag sa batas ang kanilang ginagawa, pero katwiran nila, Kung baga sa yan ang time mo lang makaano ka. Kung baga sa doon mo lang maaano na ikinabangan mo sila eh. Kasi kung nakaupo na sila, hindi ka makakalapit. Kahit magdabag ka maghintay, hindi ka papansinin. Bakit ka nagbebenta ng boto? Kasi chance ko na yung may bayad. si Angel, team leader ng isang kumakandidatong mayor, nagkwento naman tungkol sa paraan ng ilang politiko para makasigurong ibuboto nga siya ng taong tumanggap ng pera sa kanya. Psychological warfare na gagamitan mo ng style na malalaman yan kasi mabibilang yan kahit hindi. Organisado rin daw ang grupo ni Angel sa pagsuyo ng mga botante. Ang ipinamimigay na cash o grocery, inihahanda nila habang papalapit ang botohan. Networking kung tawagin ang kanilang sistema. Mula sa politiko, merong ilang layer ng coordinator at sa ilalim naman nito ang mga tulad niyang team leader. Bilang team leader, nagre-recruit si Angel ng mahigit 20 katao. Ang bawat isa magre-recruit ng hindi bababa sa 10 katao. Tuloy-tuloy lang daw ang recruitment hanggang meron na silang mga tao sa bawat bahay sa kanilang barangay. Sa ilalim ng Omnibus Election Code, pera man o anumang bagay na may halaga, basta inalok ito o ipinangakong kapalit ng boto para sa isang kandidato, may ituturing itong vote buying. Vote buying din kung ang nais na kapalit ng bumibili ay hindi pagboto ng botante sa kalabang kandidato o di kaya tuluyan niyang pagboycott sa araw ng botohan. Ayon mismo kay Comelec Chairman Sixto Brillantes, wala pang nakukulong dahil sa vote buying. Mahirap daw kasi itong patunayan kung walang matibay na ebidensya at walang testigo. Vote buying is evidence. Wala pa tayo napapakulong sa vote buying. Meron na ba? Wala pa. Baka sakaling ngayon, paglabas ng aming mga bagong reso. Marisol Abdurrahman, GMA News.